Hi mga ka-bakers! Kumusta kayo? Ngayon naman ay gagawa tayo ng sweet ham and cheese loaves. Handa na ba kayo? Ang mga kailangan natin ay all-purpose flour to 50 grams, yeast 2 teaspoon, salt 1 teaspoon, sugar 50 grams, fresh milk 125 grams, butter 25 grams, at ham na hiniwa natin ng pahaba at 12 pieces nga po pala ito. Ilagay na natin ang all-purpose flour, yeast, haluin muna natin ito ng kaunti, ilagay na natin ang asukal, asin, fresh milk, butter, at atin na itong haluin ng haluin hanggang sa magsama-sama na ang mga ingredients na ating inilagay dito. Kapag nahalo na ito ay atin na itong ilagay sa ating mixer at atin nang paanda rin ang ating mixer. Gawin lang natin ito hanggang sa mag-isa na or magsama-sama na ang ating dough at higit sa lahat ay hindi na siya hiwa-hiwalay kundi yung consistency at texture niya ay maganda na at okay na. At ngayon naman atin na siyang ilagay sa ating roller. Hindi naman kailangan na i-roller pa ito ngunit hindi talaga kasi siya kaya ng ating mixer. Pero kung meron po kayong magandang mixer ay okay na po iyon. Ayan, eto na po yung consistency na ating hinahanap. Medyo stretchable na po siya. At ngayon naman po ay atin na po siyang i-shape at hatiin sa dalawa. Pagkatapos po hatiin sa dalawa ay atin na po itong ipapormang pabilog. At kailangan nga lang po natin gawin ito kapag dalawa na po ay naging bilog na. At syempre atin na po itong ipapahinga or propping at ang resting time nga po niya ay 20 minutes. After 20 minutes ay atin na pong tanggalin ng plastic at gagamit na po tayo ng ating roller dito. Atin lang po itong papahabain at ipa-flatten at atin po siyang papahabain ng bongga. Pagkatapos naman po ay maglalagay na po tayo nito ng ham pero pahabain lang po muna natin ang ikalawa para sabay po sila. Yan. At ngayon naman po maglalagay na po tayo ng ham. Yung ham nga po pala natin ay nakadepende na rin naman po sa inyo kung gaano po kadami ang inyong ilalagay. Pero kung 3 piraso na hinati-hati po sa 12 pieces ang inyong ginawa, ay mas maganda na po kung tig-anim po ang ating ilagay para po hati po sila. At ngayon naman po ay maglalagay na po tayo ng ating cheese. Yung cheese naman po na ginamit namin dito ay kayo na po ang bahala kung gaano po ito kadami. At yung size nga po pala ng dough natin dito ay 225 grams. At yun naman po maglalagay na po tayo ulit ng cheese. Atin lang pong dahan-dahanin. Just take your time lamang po mga ka-bakers. Slowly but surely lamang po. Yan, atin na pong gadgarin. At syempre, pagkatapos naman natin lagyan ito ng cheese, ay atin na po itong iro-rolyo ng pababa. Rolyo lang po natin ng dahan-dahan para po hindi po masira yung style ng ating ham at ng ating cheese. Gawin lamang po natin ito hanggang po sa marolyo na po ang dalawang tinapay or dough na ating ginawa. Yan. At syempre po atin lang po i-ready ang lalagyan nito. Sa ating plancha nga po pala natin ito ilalagay na may mantika. At ngayon naman po mga ka-bakers ay pagkatapos ayusin, maglalagay na po tayo ng mga hiwa sa harapan. Pero wag naman po masyadong madiin. Baka po umabot na po yan sa gitna. Very light lamang po yung ating paghihiwa dito. Ready na po ito para ipahinga natin ng 40 to 50 minutes. After 40 to 50 minutes ay maglalagay na po tayo ng egg wash dito. Yan. Atin lang pong dahan-dahanin at siguraduhin po natin na malagyan po natin ang ibabaw nito. Pagkatapos ay lalagyan na natin ito ng cheese. Atin lang po siyang lagyan ng 30 grams ng cheese. Bawat isa po ay 15 grams, kaya po 30 grams po ang ating nagawa dito or nakuha po na cheese dito. At syempre, eto na po ang ating mga ka-bakers. Yan na ang ating sweet ham and cheese na ready na para mailagay sa ating oven. Di ba po, napakaganda niya na po kahit hindi pa siya luto.
abay, nagugutom na po talaga ako mga ka-bakers. Kaya naman, atin na po muna siyang lalagyan ng dressing. Syempre, para mas perfect. Akala nyo, yun lang, no? Hindi po. There's more pa talaga. Dahil, lalagay pa tayo ng dressing na sobrang bongga para mas balance na balance talaga ang lasa ng ating mahiwagang sweet ham and cheese. At dahil settled na nga po ang ating sweet ham and cheese, ay atin na po itong ilagay sa ating oven. Ang oven temperature sa taas ay 160, sa baba ay 180 at ang oven time ay 25 minutes. After 25 minutes ay luto na po ang ating sweet ham and cheese na sobrang laki, sobrang sarap, sobrang bongga, at higit sa lahat ay talaga namang mabenta. Nilagyan po natin ito ng melted butter para mas lalo pa po siyang sumarap at saka para po hindi po magmukhang dry yung ibabaw ng ating sweet ham and cheese. Kaya naman presenting everyone, presenting mga ka-bakers, eto na po ang ating finished product. Talaga naman talaga mabenta ito mga ka-bakers at sulit na sulit. Lalo na sa mga kagaya ko na mahilig sa cheese at mahilig din po sa ham. Abay, winner na winner po talaga ito. Kaya naman, ano pa pong hinihintay natin mga ka-bakers? Gawin nyo na rin po ha. Eto na nga po mga ka-bakers, hindi ko na nga po ito patatagalin pa. At eto na po ang ating food for the soul ngayong umaga. 1153. Dahil ang tunay na umiibig sa Diyos ay sumusunod sa kanyang utos at hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos. Amen? Kung mahal natin ang ating Ama, ang ating Panginoon, ay kailangan nating sundin ang kanyang utos. Dahil unang-una, ang kanyang mga utos ay para sa ating ikabubuti lamang. Ayaw niya tayong masaktan kahit na tayo ay kanyang mga alipin, ngunit nang dahil kay Kristo, tinuring niya tayong mga anak niya rin. Kaya naman mga ka-bakers, maraming salamat po sa inyong lahat. Salamat sa inyong lahat, sa inyong suporta, sa comments, sa likes, sa shares, at sa atin din po mga silent viewers. Sobrang thank you po sa inyong lahat. Hanggang dito na lang po muna ako. Paalam muna. Take care. At higit sa lahat ay God bless.